So yun mga kagulay, sa magandang umaga. Ayan, so andito po ako sa aking pinagtaniman ng sitaw. Ito po yung aking tinaniman ng Legacy F1, yung pipinong bakla kung tawagin. Pagtanim nito mga kagulay na ginawa namin ay direct tanim. So bali ang ginawa ko ito mga kagulay, bago namin tinaniman aking dinukitan muna ito para yung mga damo na nasa gitna mawala. Kaya makikita nyo halos ganyan siya kalinis. Papakita ko sa inyo mga kagulay yung naging resulta nung pag-direct namin ng tanim. So kung gaano siya kakapal. So tara. So bali mga kagulay, ang pumasok nga pala dito na buto ng Legacy F1 dito sa 4,800 square meter ay nasa 8 can or 8 lata. So pero ang makikita nyo dito mga kagulay na naging tanim nga ay medyo masinsin. So pinakapalan natin dahil tag-araw naman na. So magtatag-araw na dahil dito nga sa lugar namin ay season na nga ng sibuyas. So itong pipino na to okay lang na kahit na medyo makapal yung ating pagkatanim, para sa ganun po ay masarado niya itong mga balag na to. Ayan, so ito yung akitan niya ng pipino. So ito yung naging resulta. Ayan, nakalabas na siya. Ayan, perfect na perfect. So balit binutasan lang po yan na maliit at hindi na po namin ito diniinan. Ayan, so makikita nyo yung pagitan ng aming pagkatanim halos isang dangkal lang, at isa meron din pong dalawa na nakalagay. Ayan, so ito po siya. So bali ngayong maga kasi mga kagulay, dahil nakalabas na nga siya at medyo malutong ang kanyang puno, ang gagawin ko dito mga kagulay ay mag-i-spray po ako ng Brodan. So ito po yung panglanggam, so para maiwasan po yung pagkaputol niya. Kalimitan po ang langgam umatake pagka ito po yung ating mga tanim ay mga bagong tubo. So mas maganda na ispirahan natin ng Brodan, at ito po yung aming ginagamit sa aming mga punla or sa mga gulay na aming dinirect tanim para maiwasan po yung pagkaputol. So mas maganda mag-spray mga kagulay yung gantong maga kasi nakalabas pa ho yung mga langgam. At dito mga kagulay papakita ko sa inyo yung aking pag-i-spray, dahil ang gagamitin ko po dito yung power spray at yung pangkarwas para mas madali mga kagulay. So kita nyo yung ating tanim na pipino, nakaguhit siya yan, yung nasa gilid na yan. Kita nyo mga kagulay na yung balag natin ay ating pinagsitawang, kaya halos wala tayong magiging gastos dahil nakatayo na to. So bali dito sa tanim natin pipino ay naging gastos lang po natin yung pagpapatanim at yung mismong buto ng ating tinanim ng Legacy F1. So yun mga gulay, at papakita ko sa inyo yung gagamitin ko na Brodan para po kung sakali may bago kayong mga tanim or sa area nyo ay malanggam, pwede nyo pong gamitin ito para po hindi po maputol o putulin ng langgam yung ating mga bagong tanim na mga gulay. So nito sariwang sariwa pa puno nyan, kaya iwasan natin na magkaroon siya ng putol at tatanggalin natin sa area na to yung mga langgam. So bali mga kagulay, yung ating pag-i-spray na to, unang i-spray natin, so hinayaan muna natin siya makalabas para po sa ganon makita na agad natin kung saan gawi o saan siya merong mga langgam, kasi makikita nyo dyan na merong mapuputol. So ang gagawin na nga lang natin, agapan natin kahit wala pa tayo nakikitang area na may putol, agapan na rin natin kahit wala tayo nakikita langgam. So mura lang naman yung presyo ng 1 liter na Brodan. So yun mga gulay, tara at samahan nyo, papakita ko sa inyo yung aking ginagamit na panglanggam. At yun na nga mga kagulay, ang gagamitin nating nozzle dito, ito yung pangkarwas, para po mas maganda yung maging basa o kalat yung ating pagka-spray. So ito yung ating gagamitin, dahil nga yung Brodan din pampapino din naman ng buga, kaya medyo matipid lang naman din sa ating mga sprayer. Pala mga kagulay, bumili nga pala ako ng power spray, at ito yung ating naipundar na isa sa ating pagka-ani ng ating mga sitaw. So ito po yung GX35 na power spray. Itong tangke niya, ito po yung dati kong tangke, pero
Bumili ako ng power spray na to, maliit lang po yung kasama yung tangkay, so medyo magkasukat lang naman siya. Kaya gano'n na lang yung aking ginawa, nilagay ko na lang para medyo minus pa ako sa presyo nitong power spray. Tapos ito po yung aming gagamitin na brudan. Ayan, so ito po yung ginagamit namin panlanggam. So kalimitan din namin itong ginagamit pagka namumula kami ng mga gulay at sa mga sibuyas. Ayan, so magtitimpla po tayo ng 60 ml dito sa 25 liters na sprayer. So yun nga mga gulay, papakita ko sa inyo yung area na medyo madaming naputol. So ito po yung dapat nating agapan dito sa bagong tanim na pipino para hindi siya dumalang. So ito yung pinakaiwasan natin. Ayan, kung makikita nyo, ito yung pinakapuno nya. Ayan, pansin nyo, no? Ito, puno niya. Puno din to. Ayan. Na pinutol. So, sunod-sunod po siya na walang tanim to. Yan ang aagapan natin.